Pag-uusapan natin ang isang superhero movie na tinatawag na Power Rangers. Magsisimula na ang kwento, kaya maghanda na sa mga spoilers na darating. Noong 65 milyong taon na ang nakalilipas, sa panahon ng mga dinosaur, isang labanan ang naganap sa Earth. Ipinakita na ang isang sundalo na nakasuot ng pulang armor ang nag-iisang nakaligtas, dahil lahat ng kanyang mga kasama ay napatay na ng kalaban. Wala siyang ibang magawa kundi kunin ang mga power crystal ng kanyang mga kasama. Inutusan niya ang mga ito na maghanap ng karapat-dapat na mga tao na makapagliligtas sa planeta mula sa kanilang kaaway na kilala bilang Repulsa. Ngunit bago siya tuluyang mapatay ng kalaban, isang asteroid ang bumagsak sa Earth na nagdulot ng malakas na pagsabog. Ang pagsabog na ito ay sumire sa armor ng babae at itinulak siya sa karagatan, pansamantalang nailigtas ang planeta sa pagkawasak. Makalipas ang maraming taon, sa modernong panahon, nakilala natin ang isang pasaway na estudyanteng nagngangalang Jason. Siya ay dinala sa detention center dahil sa patuloy na paglabag sa batas. Pagpasok niya sa gusali para sa kanyang parusa, agad niyang nakilala ang isang dalaga na si Kimberly. Sinubukan niyang mag-flirt, ngunit tinanggihan lang siya nito dahil sa kanyang pagiging awkward at simp-like na kilos. Pagpasok ni Jason sa silid-aralan kung saan naroon ang iba pang mga rebelde, napansin niya agad na may isang estudyanteng autistic na nagngangalang Billy na inaapi ng isa pang kaklase. Dahil dito, agad siyang namagitan upang ipagtanggol si Billy. Nap-icon ang bully at nagwala, ngunit nagawa ni Jason na bigyan ng leksyon ang bully habang pinapahiya ito sa harap ng iba. Matapos ang klase, lumapit si Billy kay Jason upang magpasalamat sa kanyang tulong. Ngunit, humiling din siya ng isang pabor kay Jason, isang sakay papunta sa isang mahalagang eksperimento na kanyang gagawin ngayong gabi. Nagulat ang pangunahing karakter na muling sumang-ayon na tumulong, habang nagmamaneho sila patungo sa malapit na construction site sa loob ng kotse ni Billy, at kalaunan ay pumasok sa isang quarry na malinaw na bawal sa mga outsider. Mabilis, nagsimula ang mga tao sa pagdadala ng kanilang mga kagamitan sa malapit na mga bato, habang ipinaliwanag ni Billy na natuklasan niya ang kakaibang radiation na nagmumula sa mga bato sa paligid ng lugar na ito. Gayunpaman, ayaw na magpatuloy ni Jason, dahil ayaw niyang maaresto ng mga pulis muli, hindi alintana na may dalawang estranghero na naroroon din sa lokasyong ito. Nang makarating si Jason sa kotse, narinig niya ang musika mula sa malapit na kagubatan at nagpa siya na alamin kung ano ang nangyayari. Nagulat siya nang makita niyang naroon na rin si Kimberly sa lokasyon, na mabilis na tumalon mula sa isang cliff at pababa sa tubig sa ibaba, na nagbigay diin kay Jason na tumakbo patungo sa babae agad, iniisip na nalunod ang babae sa aksidente. Ngunit sa halip na ma-rescue, ang kanyang hero complex ay nabigo ng malaki, dahil ang babae ay malinaw na masyadong malakas at independent para sa kanya upang iligtas, habang iniisip ni Kimberly na si Jason ay walang iba kundi creepy stalker. Hindi nila namamalayan na nagsimula na si Billy sa kanyang makabagong eksperimento, habang nagtatanim siya ng maraming dinamite sa mga malapit na bato bago pindutin ang detonator, at nagdulot ng malalaking pagsabog sa proseso. Nagdulot ito ng kaguluhan sa mga tao, kabilang ang lalaking estranghero na nagpakilalang si Zack, at ang babaeng estranghero na si Trini, na nagbabala sa iba na lisanin ang lokasyong iyon agad. Gayunpaman, bago makapagsalita ang babae, nagsimulang bumagsak ang malaking cliff mula sa nakaraang pagsabog, habang ang mga tao ay nakaligtas ng mabuti mula sa pagbagsak ng mga bato. Nang magbangon ang mga tao mula sa landslide, nagulat si Billy na makitang may kristal na anyo sa harap ng kanyang mga mata, habang nagsimulang pagmasdan ng mga tao ang mga kakaibang bagay na tila alien sa kalikasan. Mabilis nilang nakuha ang isang bangkos ng mga artifact mula sa misteryosong pader na tila nagliliwanag sa iba't ibang kulay, ngunit pinutos sila ng malalakas na sirena na nagutos sa kanila na tumakbo patungo sa kanilang mga sasakyan agad, habang sinusubukan nilang makaalis sa lokasyon bago sila makuha ng mga security. Nakakagulat, nailigtas ng mga tao ang kanilang sarili mula sa mga humahabol na sasakyan, habang patuloy silang tumatakbo patungo sa kanilang kotse, ngunit bigla nilang nakita na may tren na patungo sa kanilang direksyon. Gayunpaman, hindi sumuko ang mga tao ng madali, at nagpasya silang mag-race laban sa tren habang iniisip nilang bahagi sila ng Fast at Furious, ngunit sa halip ay nabasag sa piraso at itinapon pababa sa mga cliff. Sa parehong oras, ang isang fishing vessel sa dagat ay nagbabalik patungo sa lungsod ngunit mabilis na napansin ang isang bagay sa kanilang nahuling isda, na isang babaeng katawan na matagal nang patay. Inilagay ng mga tao ang mga labi sa kanilang bangka at kalaunan ay dinala ito sa mga docks,
kung saan ipinaalam ng mga mangingisda ang natuklasan nila sa mga pulis. Gayunpaman, nang iwan ang opisyal upang imbestigahan ang mas malalim, bigla na lamang bumangon ang katawan at mabilis na atakihin mula sa likuran ang tao. Sa parehong panahon, nagising ang pangunahing karakter mula sa aksidente sa kotse ngunit nagulat nang malaman na siya ay buo at ligtas, habang nahanap ang pulang kristal pa rin sa kanyang bulsa. Mabilis na inihayag na ang ibang tao ay nakaligtas sa pagkahulog at agad na natuklasan na nakakuha sila ng kakaibang superpowers pagkatapos ng nakaraang gabi. Dahil dito, nagtipon sila agad sa kanilang paaralan at nagplano na bumalik sa construction site upang matuklasan ang tunay na mga lihim ng mga misteryosong kristal. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang grupo sa mining site ngunit nagulat silang makita na naruroon na si Zack at Trini sa buong umaga, na parehong nagsasabing nakakuha sila ng superpowers. Sinito ng mga tao at agad nilang sinubukang gamitin ang kanilang mga bagong kakayahan, tulad ng pagtapak sa mga bato at mabilis na pag-akyat sa mga bundok. Ngunit kalaunan ay nakarating sila sa harap ng malaking cliff, kung saan nagpasya si Trini na subukan ang kanyang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtalon sa cliff ng walang pangalawang iniisip, at matagumpay na nakarating sa kabilang gilid. Dahil dito, nagpasya ang iba pang sumubok din, at tumalon sa malaking cliff na may kanilang superpowers, ngunit nag-crash sa lupa ng malalakas na hampas, ngunit napansin nila na natatakot si Billy na gawin ang parehong pagtalon. Ngunit sa huli, nagawa rin ng lalaki na muling mangolekta ng kanyang tapang at nagpasya na tumalon sa malaking cliff, kahit na halos mahulog sa gilid. Ngunit bago makapigil balances, bigla siyang nahulog mula sa likod, dahilan para magtakbuhan ang kanyang mga kaibigan. Nakakagulat, natuklasan ng mga tao na buhay pa rin si Billy, dahil tila nahulog siya sa isang malaking tubig sa ilalim ng lupa. Dahil dito, nagpasya ang iba pang sumunod sa kanya, at bumagsak silang lahat sa misteryosong tubig sa ilalim ng mga bundok. Makalipas ang ilang sandali, napansin ng grupo na ang kanilang mga katawan ay nagliliwanag sa iba't ibang kulay, habang nakita ni Billy ang isang nakatagong pinto sa ilalim at nagpasya siyang lamusong kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakakagulat, natuklasan ng grupo ang isang kakaibang pader na tila labag sa mga batas ng pisika, at nakatawid sila sa kabilang panig bago bumagsak sa isang malaking ilalim na kuweba. Nang bumangon ang mga tao mula sa pagkahulog, nagulat sila nang makita na ang tubig ay tila nababaluktot sa kisame, na nagpasimula sa kanila na maghanap ng daan palabas. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na makahanap sila ng isang malaking spaceship na nakatago sa ilalim ng mga kuweba, na tila natutulog sa loob ng milyon-milyong taon. Nagpasya ang grupo na lapitan ang malaking barko, at napansin nilang nagliliwanag ang kanilang mga kristal, na nagbukas ng pinto ng spaceship. Pinapagana ang mga tao sa loob ng barko, nagtaka sila sa teknolohiya na malinaw na mas advanced kaysa sa kanila. Ngunit mabilis nilang napansin na may mali, habang binabago ng spaceship ang anyo nito at nililigid ang orihinal na exit, pinipilit silang tumakas para sa kanilang buhay, sinusubukang magtago mula sa paparating na panganib. Mas lalong gamulo ang sitwasyon habang isa-isa silang kinukuha ng isang robot na nagsasalita, ngunit kalaunan ay natuklasan nilang hindi ito kaaway. Nakilala nila ang robot na Alpha 5, na naghihintay sa kanila sa loob ng mahabang panahon at pinayuhan ang mga tao na umakyat sa kani-kanilang mga platform upang matuklasan ang dahilan ng kanilang pagkakaroon dito. Wala silang ibang choice kundi umakyat sa mga platform sa paligid ng bilog, na nag-activate ng isang entity na kilala bilang Zordon, na lumitaw sa mga dingding sa likod nila. Siya ang dating pulang sundalo mula 65 milyong taon na ang nakakaraan, na namatay sa paglaban upang protektahan ang Earth mula sa kanyang kalabang si Repulsa. Kalabang si Repulsa. Sinabi ni Zordon sa mga tao na ang mga kristal na hawak nila ay tinatawag na Power Coins, na nagpapasa ng tungkulin sa kanila na maging bagong henerasyon ng mga Power Rangers. Kaya't kailangan nilang protektahan ang Zeo Crystal ng planeta mula sa pagtangkang kunin ito ni Repulsa, na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan para wipe out ang lahat ng buhay sa Earth. Ngunit nagdududa pa rin ang mga tao sa sinabi ni Zordon, kaya't pinakita siya sa kanila ng direkta sa pamamagitan ng isang vision ng hinaharap. Malinaw na ipinaliwanag na ang Earth ay maubos sa loob ng 11 araw kung makukuha ni Repulsa ang Zeo Crystal, at magiging malalambot na estatwa na lang ang mga tao, na unti-unting nagiging abo. Nang magising ang mga tao mula sa nakakatakot na panaginip, sinabi ni Zordon na sila lang ang pag-asa ng mundo, at kailangang matutunan nilang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbabagong anyo sa kanilang mga armor.
Subalit nang subukan ng mga tao ang kapangyarihan mula sa energy field na tinatawag na Morphin Grid, hindi nila magawa ang pag-transform sa mga Power Rangers, kaya't kailangan nilang magsanay ng walang armor. Agad na dinala ng robot ang mga tao sa isang lugar ng pagsasanay na kilala bilang pit. Dito, maraming batong halimaw ang binuo ng simulation upang mapabuti ng mga tao ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit, mas matibay ang mga halimaw kaysa sa inaakala, at patuloy na nabugbog ang grupo ng mga simulation. Sa simula, hirap na hirap silang depensahan ang kanilang mga sarili, pero sa pamamagitan ng maraming araw ng pagsasanay at tiyaga, natutunan nilang talunin ang mga kalaban gamit ang mga teknik na itinuro ng robot. Nakakagulat, kahit na nag-improve na ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, hindi pa rin nila magawang mag-transform sa kanilang battle armor. Sa kabila ng mga pagsubok, natuklasan ni Billy sa pamamagitan ng Morphin Grid kung saan nakatago ang Zeo Crystal sa ilalim ng Krispy Kreme sa kanilang bayan. Ipinasa niya kaagad ang impormasyon kay Alpha 5, na nagdesisyon na ipakita ang iba pang mga armas sa mga tao, sa harap ng mga dambuhalang robot na pawang mga species ng dinosaurs mula sa sinaunang panahon. Subalit sinabi ni Alpha 5 na hindi pa sila handang patakbuhin ang mga makina. Ngunit hindi nakinig si Zack, na nagtangkang umakma sa pagkontrol ng isang dambuhalang robot, na nagresulta sa pagkawasak sa bayan bago bumalik sa kuweba at halos pumatay sa kanyang mga kasama. Sa kabutihang palad, nakaiwas ang mga tao sa impact sa huling sandali, ngunit lubos na galit ang mga kasamahan nila na halos mamatay, dahilan upang magsimula si Jason ng pagtatalo sa galit kay Zack. Nakita ito ni Billy at agad niyang sinubukang pigilan ang kanilang pagtatalo, ngunit ang hindi inaasahan ng mga tao ay bigla siyang nagmorph sa loob ng kanyang armor at nagtransform sa isang Power Ranger. Gayunpaman, mabilis na nawala ang transformation sa harap ng mga tao, at hindi na muling maibalik ni Billy ang kanyang mga kapangyarihan tulad dati. Hindi nila alam, patuloy na minamasdan ni Zordon ang lahat ng ito at lubos na nabigo sa kawalan ng silbi ng mga tao. Inutusan niya ang mga tao na umuwi kaagad, ngunit nagdesisyon si Jason na harapin si Zordon mag-isa. Nagulat siya nang matuklasan na ang nais lamang ni Zordon ay buksan ang Morphin Grid upang siya ay muling mabuhay sa pamamagitan ng cosmic energy. Napuno ng galit si Jason nang malaman na hindi naniniwala si Zordon sa kanilang kakayahan mula pa noong una, ngunit tiniyak ng lalaki sa alien na kaya nilang iligtas ang mundo mula sa kanilang kalaban, handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay para dito. Ngunit hindi nila namamalayan, nakapasok na si Repulsa sa kanilang bayan. Nang matuklasan niyang puno ng ginto ang isang jewelry store, nagsimulang mag-absorba ng lahat ng metal sa kanyang katawan at lumikha ng isang dambuhalang sandata. Isang pulis ang nagtangkang hamarang sa kanyang pagnanakaw, ngunit hindi siya nagtagumpay, dahil kahit ang mga bala ay walang epekto sa kanya. Napagmasdan niyang nilikha ni Repulsa ang kanyang halimaw at pinatay ang pulis bago tuluyang bumagsak ang buong gusali. Nalaman ng grupo ang trahedyang ito at nagpasya si Jason na atakihin si Repulsa bago pa siya lumawak ang kapangyarihan. Agad nilang hinanap ang kinaroroonan ng masamang babae, ngunit sa isang abandonadong pantalan, natuklasan nila ang isang lalaking hawak bilang hostages. Bigla na lamang bumangon si Repulsa mula sa kisame at inatake ang mga tao. Sinubukang maibalik ng mga ito ang kanilang mga kakayahan ngunit hindi sapat ang kanilang lakas para sa masamang babae. Nahuli silang lahat at pinilit na ibigay ang lokasyon ng Zeo Crystal, ngunit hindi iyon napansin ni Repulsa na binitay si Billy sa tubig. Iniwan ang mga tao upang makita siyang nalunod. Ngunit nakalaya rin sila at sinubukang sagipin ang kanilang kaibigan, subalit hindi na siya naligtas. Walang ibang magagawa ang mga tao kundi dalhin ang katawan ni Billy sa alien spaceship, kung saan patuloy na dumadaing si Jason kay Zordon na muling buhayin ang kaibigan. Gayunpaman, sinabi ng alien na wala siyang magagawa para buhayin si Billy, dahilan upang malugmok sa kalungkutan ang grupo, na handang isakripisyo ang kanilang sariling buhay kapalit ng kaibigan. Ngunit hindi nila namalayan, ang kanilang pag-unawa sa halaga ng buhay ng kanilang mga kasamahan ay nakapag-unlock sa Morphin Grid, na nagbigay daan kay Zordon na mabuhay muli, ngunit nagdesisyon siya na buhayin si Billy sa halip. Sa kalaunan, muling lumakad ang mga tao sa kanilang mga platform, at sa pagkakataong ito, nadama nila ang ibang kapangyarihan na dumadaloy sa kanilang katawan. Unti-unting nag-transform ang mga tao sa kanilang armor, habang nagiging totoong Power Rangers. Sa kabilang banda, si Repulsa ay umabot sa isang gold mine at nagsimula ng isang malakas na sumpa, na nagbunga ng isang dambuhalang halimaw na tinatawag na Goldar. Napatingin si Repulsa sa kanyang nilikhang nilalang, na malaki ang taas at kumokontrol sa buong paligid,
at inutusan ang halimaw na kunin ang Zeo Crystal sa bayan. Hindi alam ni Repulsa na nabawi na ng Power Rangers ang kanilang mga kapangyarihan. Agad silang tumalon papunta sa tubig at winasak ang mga rock monsters sa pamamagitan ng pagwasak sa mga ito. Maya-maya, lumabas sila mula sa tubig at dumapo sa mga bundok. Mabilis nilang sinugod ang natitirang mga kalaban at walang awa silang nilipol. Subalit, kahit gaano karami ang mga monster na kanilang nalipol, patuloy pa rin ang pagdami ng mga kaaway. Dahil sa matinding labanan, napilitan si Zack na gamitin ang kanyang dinosaur robot upang durugan ang lahat ng nilalang, sabay-sabay, gamit ang kanyang mga machine gun. Sa huli, nagtagumpay ang team na patayin ang lahat ng mga kaaway sa bundok ngunit napansin nilang may kakaiba. Napagtanto nila na papalapit na ang higanteng monster ni Repulsa sa lungsod. Wala silang ibang magawa kundi pumasok sa kanilang mga robot at lumabas mula sa kuweba para pigilan ang kaaway sa pagkuha ng Zeo Crystal. Pagdating sa lungsod, agad nilang nakita si Goldar na sinisira ang lahat at nagdudulot ng kaguluhan. Sinubukan ng team na pigilan agad ang mga kalaban, habang si Kimberly ay ginamit ang kanyang mga sandata at pinaputukan si Repulsa para makuha ang atensyon nito. Pero, ito'y lalo pang nagpasidhi kay Repulsa na magpalabas ng maraming monsters mula sa lupa. Nagpasya siyang labanan ang Power Rangers hanggang sa kamatayan. Nakipaglaban ang mga tao sa mga kaaway, itinatapon ang mga rock monsters na parang mga langaw. Ngunit kahit gaano karami ang kanilang napapatay, patuloy pa rin sa paglabas ang mga kalaban na parang hukbo. Mas lalong lumala nang matagpuan ni Repulsa ang Krispy Kreme at inutusan si Goldar na hukayin ang kristal. Sinubukan ng mga tao na pigilan ang higanteng monster sa pamamagitan ng pag-atake mula sa likod, ngunit nagawa ni Goldar na itapon ang mga Rangers sa lakas na parang hindi man lang naapektuhan ng mga atake ng tao. Habang binubugbog ng malalaking kalaban ang mga tao, mabilis na nakaisip si Kimberly ng plano. Dinala niya si Billy sa ere at iniwan ito kay Repulsa, na nagdulot ng malakas na shockwave na nagpatambal kay Goldar at pinabagsak din si Repulsa. Ngunit bago pa man sila magdiwang, napansin nila na muling binibigyan ng lakas ni Goldar si Repulsa at napagaling ang mga sugat nito. Biglang umatake ang higanteng monster gamit ang napakalakas na puwersa, at nabigla ang mga tao nang makita ang Zeo Crystal sa ilalim ng kalaban. Walang ibang magawa ang mga tao kundi magmadaling pamwesto sa harap ng malaking butas para protektahan ang kristal. Binomba nila ng kanilang mga sandata ang higanteng kalaban ngunit walang epekto. Sinimulan ng kalaban na bugbugin ang mga tao mula sa itaas at pinulbos ang mga Rangers sa lupa. Ngunit hindi sumuko ang grupo at patuloy silang lumaban ng buong lakas. Nakita ito ng kalaban at inutusan ang kanyang Aliforce na itulak ang mga tao sa higanteng butas. Sa kabila ng kanilang desperadong pagdepensa, nadurog sila ng kalaban at itinapon sa butas. Nakakagulat, sa halip na masunog, nagsanib ang mga robot mula sa kapangyarihan ng Zeo Crystal, na nagdulot ng malaking pagsabog at muling bumangon mula sa lupa na parang phoenix. Nakita ito ni Repulsa at pumunta kay Goldar. Nagsanib sila sa malaking nilalang at naging mas makapangyarihan. Muli, sumugod ang mga tao laban sa kanilang kaaway at nagtagumpay na mapabagsak ang higanteng Goldar. Ngunit agad nakabawi ang Rangers, binigyan ng matinding suntok ang kalaban. Ngunit mabilis na gumanti si Goldar, hinahampas ang mga tao ng sunod-sunod. Sa wakas, nagawa ni Billy na tapatan ang mga atake at sinipa si Goldar palabas ng field. Nakita ito ni Jason at kinuha ang malaking espada mula sa likod ng robot, saka inulos si Goldar sa dibdib, pinilit si Repulsa na lumayas mula sa nilalang. Pero hindi siya sumuko at muling umatake sa Power Rangers, ngunit agad siyang pinalipad ng higanteng robot papunta sa atmosfera. Sa wakas, lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga tagwan, namamangha sa higanteng robot. Naunawaan ng Power Rangers ang kanilang layunin sa planeta, na protektahan ang mga tao mula sa mga susunod pang mga mananakop. Ano sa tingin nyo tungkol sa pelikula?